Oryang! 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 Gagala ko bang ipakita sa inyo ang gantimpalang aking napanalunan? At hindi yan madali, Andres. Babae ka at alam mo dapat ang iyong ginagawa. Pangarap kami para sa bansang to. Dali, Andres! Huwag ka munang umalis! Inamin ko po. Gracias, ako'y paroroon. Ano yun, Andres? May kailangan ba akong malaman? Ano, Gregoria? Nay! Tay! Narito na po ako. Nay, tay, kayo nagagala ko pang ipakita sa inyo ang gantimpalang aking napanalunan. Bakit anak, ikaw ba'y sumali sa pagsusulit na pinangasawaan ng mga kawani ng lokal na parokya at ng gobernador general sa plaza? Opo, tay. At ito po ang aking napanalunan. May buena. Nagbunga din ang iyong mga pinag-aralan na aking munting dalaga. Kung gayo'y kinagagal ako na malaman ang iyong binalita anak, ikaw ba'y kumain na? Opo, tay. Kumain na po kami ng aking mga kaibigan. Mabuti naman kung gayon anak. Nais ko lang po ipabatid sa inyo ang aking napanalunan. Ako po magpapahinga muna sa aking silid. Anak, may nais lamang kaming hilingin at sabihin sa iyo. Ano yun, Nay? Tay? Alam mo naman anak na ang iyong mga nakatatandang kapatid ay pumaroon at lumawas sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanilang kolehiyo. At wala rin kaming katuwang upang alagaan ang iyong nakababatang kapatid at magbabantay sa ating hasyenda. Ano po ang inyong ipinapahiwatig? Hindi ko po mawari ang inyong sinasabi. Anak, balak namin na ikaw ay pahintuin mo na sa iyong pag-aaral upang magampanan mo magampanin na naiwan ng iyong mga kapatid. Ano po? Ihihinto ko ang aking pag-aaral? Sana'y maunawaan mo ang aming desisyon. Hindi ito huwestyon, anak. Alam naming mahal mo ang pag-aaral, ngunit hayaan mo na muna ang iyong mga kapatid na ipagpatuloy ang kanila. Nay, tay. Maaari ho akong mag-aral habang nandito sa bahay. Hindi huad lang ang pag-aaral para maging anak ninyo. Hindi na dapat itong pag-usapan, Gregoria. Babae ka at alam mo dapat ang iyong ginagawa. Tulungan mo ang iyong ina dito sa bahay. Hindi na kami basta babae, tay. May pangarap kami sa buhay. May pangarap kami para sa bansang to. Bakit nga ba hadlang ang kasarian sa maaaring makamit ng tao sa buhay? Bakit ang mga kuya malaya sa Maynila nakakapag-aral? Bakit ako ay kailangan sumunod sa istriktong pamamalakad ng mundo? Bakit ba naging ganito ang sistema? Dahil ba sa mga Espanyol? Masyadong mapang-api ang kanilang sistema. Hindi patas. Dapat lamang na makahanap ng butas para mabago ito. Di hamak na pareho lamang ang kakayahan ng lalaki sa babae. Dahil lamang sa lecheng sistema kung kaya't di matupad ang plano at maging malaya.
Buenos dias, amigas. Pagpasensyahan nyo na at nahuli ako ng dating. Meron lamang akong kailangang asikasuhin sa amin. Buenos dias din, Oriang. Halika't umupo na dito. Tsak na may baon ka na namang mga kwento na gigising sa aming umaga. Alam niyo ba, noong nakaraang linggo, abay sinubukan lang naman namin ni na Trinidad at Agueda na sumailalim sa pagsasanay upang maging gwardiya sibil ng ating nayon. Alam namin na maaari kaming mapahamak sa gagawin namin. Ngunit marahil sa kagustuhan namin na makamit ang aming pangarap na maging isang taga-payapa at naisipan namin tumungo sa tanggapan ng Gwardiya Sibil sa may bayan at magsumite ng aming mga dokumente para matanggap sa kanilang hanay at magsimula ang aming pag-iensayo. Batid namin na baka ay di maging maganda ang pariting nito sa aming mga magulang. Mabuti na lamang at hindi na sila nagpabatid ng kanilang pagkadismaya. Hindi ba pinagbabawal ng mga nakakataas na makilahok tayo sa mga babae sa kahit anumang posisyon? Sa militar man o sa gobyerno? Amiga, hindi naman kawalan sa ating mga babae na gawin ang mga trabahong tila'y lalaki lamang ang pinaniniwala ang nakakagawa nito. Hindi ba dapat ipakita din natin ang ating mga kakayahan upang hindi tayo mapulaan at tingnan ng mababa? Hindi lang talaga ako makapaniwala na magagawa niyo ito, aking mga amiga. Tila'y napahanga ninyo ko sa inyong pinakitang katapangan. Mabuti pa kayo at nagagawa ninyo na ilaban ang inyong mga sarili. Kahit kasi ako, ang aking mga magulang ay pinipigilan akong mag-aral. Bantayan ko na lamang raw ang bahay at aking mga kapatid. Alam mo, Oriang, lambingin mo lang ang iyong mga magulang ay tiyak na makakabalik ka rin sa pag-aaral. Nakasuporta naman kami sa iyo. Salamat. Kagabi nga ay napagtanto ko na bakit nga ba ang tingin sa kababaihan ay pangbahay lamang? Hindi naman ganito ang kwento na naririnig ko sa mga nakakatanda noong unang panahon. Marahil ay impluwensya lamang ito ng mga Espanyol ang mga sistemang ito. Sumaging na rin sa utak namin yan, Oriang. Hindi maaari na habang buhay na lamang tayo magiging alipin sa di patas na sistema. Marahil ay dapat magtatag tayo ng organisasyon na magpapalaya sa atin, pati na rin sa bansang sinilangan. Maaari lamang yan kung tayo ay patago. Hindi kailanman matatanggap ng mga kalalakihan at lalo na ng mga Espanyol ang ating pagkilos. Tumahimik muna kayo mga amiga. May mga kalalakihan na kadarating lamang sa ilog. Mabuti pa at bilisan na natin ang ating mga gawain. Ngunit, hindi ba nakatingin sa iyo yun, Oriang? Yung lalaking yun? Ano ka ba, Agueda? Ano ba namang question yan? Mabuti ang bilisan na natin ang gawain at baka hinahanap na tayo ng ating pamilya. Binibini. Bakit ka narito? Para sa iyo. Ano ang iyong pangalan? Sandali, dyan ka lamang at bababa ako. Ano ang iyong pangalan, Binibini? Ako si Andres. Ako si Gregoria. Anong iyong pakay? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napukaw mo ang aking mga mata, Gregoria. Hindi ako nagmamadali ngunit marahil ang nararamdaman ko ay tama. Maaari ba akong umakyat ng ligaw sa iyo? Kailangan mo munang kunin ang kamay ng mga magulang ko. At hindi yan madali, Andres. Pero kung kailangan mo ay ang sagot ko, oo, iyon. Maraming salamat at mag-iingat ka sa daan. Parang may tao ata. Pagbuksan mo muna. Gandang hapon, Binibini. Bakit ka napaparito? Sino yan, anak? Papasukin mo. Magandang hapon po. Anong sadya mo dito, Iho? Maupo ka. Ako po si Andres. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ngayon ay alam ko na kung kanino nagmana ang napakaganda at napakatalino ninyong anak. Ito ba ang Andres na tinutukoy mo, anak? Ako ay si Andres. Iho, ikaw ba'y nakapagtapos ng pag-aaral?
Inaamin ko po, hindi ko po natapos ang aking pag-aaral. Ngunit sinisigurado ko po na hindi po ako isang mangmang. Bagkus ay ginugugol ko po ang aking oras sa pagbabasa ng mga libro habang kumakayod para sa pang-araw-araw ng aking pamilya. Balita ko'y ikaw raw ay isang mason. Tama ba? Alam mo naman na taliwas sa aming mga Katoliko ang turo at paniniwala ninyo. Inaamin ko din po na miyembro ako ng mason. Ngunit para sa akin, hindi po ito ang basehan para magkaroon ng hidwaan pa sa pagitan natin. Tapat at totoo po ang nararamdaman ko para sa inyong anak na si Oriang. Kaya sana, pahintulutan niyo po na yumabong pa ang aming pagmamahalan. Iho, nauunawaan ko ang iyong intensyon sa aking anak na dalaga. Ngunit, marahil sa pamamagitan ng aming paniniwala at sa iyong paniniwala, ay hindi ko mapahihintulutan ang iyong panunuyo sa aking anak. Sana ay maunawaan mo kung saan ang pinanguhugutan ng aking asawa, Andres. Nawa ay gabayan ka ng Panginoong Diyos sa landas na iyong tatahakin. Akin pong nauunawaan ang inyong mga sinabi. Subalit hindi ito ang magiging dahilan upang ihinto ko ang aking pamamanhikan sa inyo at sa aking pinakamamahal na si Oriang. Gracias, ako'y paroroon na. Sandali, Andres! Huwag ka munang umalis. May nais akong sabihin sa'yo. Maaari po ba akong bigyan ng ilang segundo? May nais lamang akong kausapin. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin, Sudoro. Walang ano man iyon, Oriang. Kung hindi mo yan natatanong, isa itong si Andres sa aking mga klase. Napag-usapan na rin namin ang mga issue, kaya nagagalak akong makatulong sa inyo. Mga kapatid, ito na ang araw na ating pinakahinintay. Ang oras ng pag-aasa ay dumating na. Sa bawat araw na lumilipas, nasaksihan at naranasan natin ang karasang dala ng mapaniin na pamamahala ng mga manlulupig. Ito ang naging dahilan upang tayo magkaroon ng lakas at determinasyon na ipagpatuloy ang ating laban. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating inang bayan. Huwag tayong matakot, bagkus ay dapat nating ipaglaban ang bawat tungkulin ng mga mamamayan. Tandaan nyo na hindi tayo nag-iisa sa labanang ito. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na tuparin ang bawat responsibilidad bilang Pilipino. Huwag tayong matakot at mangamba. Sa halip ating ipaglaban ang katarungan, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kahit mga kapatid, sama-sama nating ipaglaban ang ating mga boses at karapatan. Ang kasarinlan ay hindi dapat pawiin ng sinuman. Patuloy nating ipaglaban ang diwa ng revolusyon upang tunay nating mapalaya ang ating bayan. Mabuhay ang anak ng bayan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! 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 Nagmula ang aking pagnanais para sa pagbabago mula sa malalim ng pagmamahal sa ating bansa at sa aking mga kababayan. Sa bawat pagkakataon ng pakikibaka laban sa mga dayuhan, ang aking dibdib ay puno ng matinding pagnanais na makamit ang kalayaan, dangal at karapatan para sa ating bayan. Nagpasya akong pangunahan ng pagkakatatag ng katipunan, hindi lamang dahil sa pagkawala ng aking karapatan upang mag-aral, bagkus ito'y dahil sa samot-saring kwento ng aking natunghayan at napakinggan sa kapwa kong Pilipino na nais ko mawala sa pagmamalupit, pagmamalabis at pangbababoy ng mga dayuhang ganit sa kapangyarihan. Sa bawat sandali ng laban, ang aking loob ay naglalagablab sa pagnanais na magtagumpay laban sa mga mananakop. Naging saksi ako sa hirap at sakripisyo ng mga kasama sa laban. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay at sa bawat pagpanaw ng isang bayani, lumalakas ang aking determinasyon na ipaglaban ang himagsikang ito hanggang sa aking huling hininga, hanggang makamit namin ang tagumpay.
Mabuti na lang at nandito si Tandang Sora. Agad-agad nang nalalapatan ng lunas ang ating mga sugat. Oryang! 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 Kanina ka pa namin tinatawag. Mukha kang tulala dyan. Kanina ka pa nagmumuni-muni. Ano bang problema mo? Pasensya na mga amiga kung ano-anong napasok sa aking isipan. Ang daming pumasok sa aking isipan ngayon lang. Dahil ba ito ay amin na pag-usapan lamang? Magkakatotoo kaya ang mga ito? O gawa-gawa lang ito ng aking kaisipan? Oryang, kung ano-ano na naman ang pumapasok sa iyong isipan, palibasot nalaman mo merong nakatingin sa iyong lalaki. Ano ba, Teresa? Kung ano na naman pinagsasabi mo, halika na nga't umuwi! Oryang, alam kong alam mo na patuloy na naghihirap ang ating bayan. Alam ko, Andres, na ang ating bayan ay kailangan na magising sa katotohanan. Ngunit sa paanong paraan? May kailangan kang malaman. Ito ay matagal ko nang iniisip at sa tingin ko ay panahon na para ito'y iyong malaman. Ano yun, Andres? May kailangan ba akong malaman? Ang ating bayan ay patuloy na nagdurusa sa kamay ng mga Kastila. Ang kalayaan ay hindi natin makakamit kung wala tayong gagawin. Kaya naman, ako ay isang miyembro ng isang samahan. Ito ay ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang layunin nito ay ang palayain ng ating inang bayan sa mga mapang-aping Kastila. Ang katipunan? Isa itong mapanganib na gawain, Andres. Ngunit, batid kong kaya kong gawin ang lahat para sa ating bayan. Oo. At gusto ko na ikaw ay mapagbilang dito. Hindi lang bilang aking asawa, kundi katuwang sa laban para sa kalayaan. Gregoria, ikaw ay inibitahan ko na sumali sa katipunan. Alam kong ito ay magiging mapanganib. Ngunit, pag magkasama tayo, sabay tayong magtatagumpay.